Eto, sa mga naghahanap ng latest news sa second tune-up game ng Gilas Team A at tsaka Team B mga dol, dahil nakakuha tayo ng magandang info, tinalo ng Gilas Team A sa kanilang second tune-up game ang team ni na Robert Bolick at Cedric Bearfield. Nakakuha nga tayo ng info mula sa kaibigan nating nakanood mismo ng closed door games ng dalawang teams at kumpirmado nga na panalo ang Gilas Team A sa pagkakataong ito. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Eto mga dol, hindi na daw pinagbigyan ulit ng Gilas Team A ang Asian Games team ni Bolick matapos daw maging halimaw ni Kai Sotto sa second game ng kanilang exhibition game. Napalabas pa nga daw ng Gilas main team ang apoy sa bibig ni CTC matapos nga itong ma-frustrate at parang nakukulangan pa sa ipinapakitang laro ng kanyang qualifiers team. Lumabas pa nga ang balita sa mga nakapanood sa mismong second tune-up game na disappointed raw masyado si Coach Tim dahil wala ang kanyang main player na si JB na inaasahan pa naman daw niya sana this fourth window. Pero sa kabuuan mga idol, ibig sabihin lang ng resulta ng dalawang exhibition game ng dalawang teams ay ready ang magkabilang panig na maglaro para sa bansa. Dahil parehas nga ang magiging agenda ng dalawang team natin. Una ang makuha ang isang spot sa World Cup at ang pagdepensa naman ng ginto sa Asian Games. Nabalitaan din natin na si Kai ang leading scorer ng Gilas Team A na umabot daw ata ng 20 plus points at solid na rebounds na nangangahulugang ready na si Kai i-take over ang Gilas Team A laban sa Jordan. Samantala, aakuin na ni Dwight Ramos ang malaking responsibilidad sa pagkawala sa rotation ni Justin Brownlee. Matatandaan na si Dwight Ramos ang second best leading scorer at ang pinaka-consistent player ng Gilas sa maraming games nito. Pero magkakaroon nga ng konting pressure sa window na to dahil wala ang kanyang partner na si JB para pagtulungan ang dalawang crucial games ng Gilas. Nag-a-average si Dwight ng 13.5 points per game at 5.3 rebounds per game sa last 3 windows at malaking bagay yan sa team lalo na at wala ang scoring machine ng Gilas na si JB. Bagamat inaasahan ni CTC na si Dwight ang magiging focal point ng offense ng Gilas, ang good news naman ay makakasama niya sina KQ at Tamayo na nag-a-average naman ng 9.2 points at 5.2 points per game respectively. Mababa yan kung pagmamasdan, pero anytime soon ay pwede silang pumutok sa Jordan at Iran game gaya ng naging laban nila sa New Zealand kung saan silang tatlo ang bumuhat sa Gilas matapos ma-checkmate ni JB sa Tall Blacks. Ang kinagandahan lang nito mga dol, meron tayong Kai Sotto na magiging primary offensive threat din ng Gilas lalo na sa shaded lane. Pagkakataon na nga din ng mga young core ng Gilas na magpakitang Gilas sa all-Filipino lineup na nabuo at para mapatunayan na kaya ding manalo ng mga Pilipino sa FIBA kahit walang tulong ng mga naturalized player. Magaganap ang salpukan ng dalawang bansa sa Biyernes at inaasahan na dadagsain ng libo-libong fans ang MOA Arena at milyong-milyong fans ng Gilas sa buong bansa. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.